Hoy, kumusta? Samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng himala, katapatan at, teka, isang karwaheng gawa sa apoy? Tama, ating alamin ang adventure ng isang batang magsasaka na tinawag para sa isang napaka-espesyal na misyon. Naisip nyo na ba yung mga simpleng gawain sa bahay, paghuhugas ng plato, pag-aayos ng higaan, o kaya yung pagiging masipag sa school? Paano kung paghahanda pala yan para sa isang malaking adventure? Parang imposible, di ba? Pero tingnan natin sa kwentong to. Sige, umpisahan na natin. Ang kwento natin nagsisimula sa isang tahimik na bukid. Dito natin makikilala ang bida natin, isang binatang ang pangalan ay Eliseo. So, sino ba itong si Eliseo? Well, hindi siya prinsipe ha. Hindi rin siya isang sikat na warrior. Isa lang siyang simpleng anak ng magsasaka. Pero, heto yung espesyal sa kanya. Sobrang sipag at tapat niya sa lahat ng pinapagawa sa kanya, kahit gaano pa yan kaliit. Dahil masunurin siya sa pamilya niya, natuto rin siyang maging tapat sa Diyos. So ayun na nga, isang araw habang si Eliseo abalang-abala sa pag-aararo, biglang may dumating na bisita. At hindi lang basta-basta bisita ha, si Elijah ito, yung pinakasikat na propeta sa buong lupain. Ano kaya ang pakay niya sa isang simpleng magsasaka, no? Walang sabi-sabi, may ginawa si Elijah na nakakagulat pero sobrang symbolic. Basta na lang niyang ipinatong yung balabal niya sa balikat ni Eliseo. Ganun lang. At hindi to basta-bastang balabal, Ito yung mantel ng isang propeta. At pag ipinatong sa'yo yan, parang isang superhero na ipinapasa yung kapa niya sa bago niyang sidekick. Ang ibig sabihin lang nun, ikaw ang pinili. May misyon ka. So, anong ginawa ni Eliseo? Paano ka magre-react sa ganun? Eto na yung unang malaking pagsubok sa kanya. At ang galing ng naging desisyon niya. Walang pag-aalinlangan, guys. Agad siyang tumakbo para sundan si Elijah. Siyempre, magalang siya, kaya humingi muna siya ng permiso na magpaalam sa mga magulang niya. Naghanda pa siya ng isang malaking handaan para sa mga kababayan niya. At pagkatapos nun, timalikuran na niya lahat. Yung dati niyang buhay, iniwan na niya para sa bago niyang misyon. All in talaga. Dito talaga makikita yung puso ni Eliseo, di ba? Kasi yung bilis ng desisyon niya, pinapakita nun na buong-buo yung loob niya. Ibang-iba siya sa kwento ng ibang tao na tinawag din pero mas pinili pa yung kayamanan nila. Para kay Eliseo, malinaw, mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kesa sa kahit anong material na bagay sa mundo. Kaya para sa mga sumunod na taon, 180-degree turn ang buhay ni Eliseo. Naging apprentice na siya o alagad ni Elijah. At dito yung mahalagang aral Ang pagsasanay ni Eliseo, hindi laging parang action movie. Nagsimula siya sa pinakasimpleng mga gawain. Imagine, isa sa mga trabaho niya, magbuhos lang ng tubig sa kamay ng guro niya. Ganun kasimple. Bawat maliit na trabahong yon, lesson yon para sa kanya. Inihahanda siya araw-araw para sa isang napakalaking misyon. Sa simula, puro paglilingkod sa mga simpleng gawain. Tapos unti-unti nagkakaroon siya ng karanasan at karunungan. Hanggang sa huli, napatunayan niyang mapagkakatiwalaan siya at handang-handa na. Okay guys, ready na ba kayo? Ito na yung pinaka-epic na part ng kwento. Yung oras na para umalis si Elijah. Habang papalapit na yung araw ng pag-alis ni Elijah, sinubukan niya ulit yung katapatan ni Eliseo. 3 beses niyang sinabi, dito ka na lang, huwag ka lang sumama. Pero sa bawat pagkakataon, iisa lang ang sagot ni Eliseo, hindi kita iiwan. Grabe yung loyalty, no? At dahil dyan, inalok siya ni Elijah. Bago ako umalis, sabihin mo kung anong gusto mo, kahit ano, ibibigay ko. Wow! Kung kayo yung tatanungin, anong hihilingin niyo? Pero si Eliseo, hindi pera, hindi kasikatan ang hiningi niya. Ang hiling niya, sana po dobling bahagi ng espiritu niyo ang mapasa akin. Ang gusto niya yung kapangyarihan para maipagpatuloy yung gawain ng Diyos. Yun lang. At habang naglalakad sila, normal lang na nag-uusap, bigla na lang may nangyaring imposible. Out of nowhere, may lumitaw na nag-aapoy na karwahe. Hinihila ng mga kabayong apoy din. Dumaan to sa gitna nila. Pinaghiwalay silang dalawa. At sa isang iglap, si Elijah hinigop ng isang malakas na ipo-ipo paakyat sa langit.
Grabe yun! So yon, mag-isa na lang si Eliseo, pero may naiwan sa kanya. Yung balabal ni Elijah, nahulog ito sa lupa. So paano malalaman ng lahat na si Eliseo na yung papalit? Pinulot niya yung balabal. Pumunta siya sa ilog Jordan. At hinampas niya yung tubig. At katulad ng ginawa ni Elijah noon, nahati ang ilog, nakatawid siya sa tuyong lupa. Yun yung ebidensya. Malinaw na yung espiritu at kapangyarihan ni Elijah na ipasa na sa kanya. Nang makita to ng ibang mga propeta, nasabi na lang nila, ang espiritu ni Elijah ay sumasa kay Eliseo. Tapos na ang training niya, handa na siyang mamuno. Kaya heto yung tanong para sa ating lahat. Ano kaya ang mga maliliit na gawain sa buhay mo ngayon na ginagawa mo ng tapat na baka pagpapahanda pala para sa isang mas malaking bagay sa future? So sa susunod na may ipagawa sa yung simpleng bagay, tandaan mo si Eliseo. Dahil bawat maliit na gawain na may kasamang katapatan, baka yan na pala yung simula ng isang pambihirang adventure.